Apat na ang bersyon ng Napolis o yung listahan ng mga manoy nakatransaksyon ni Janet Lim Napolis. Kaugnay pa rin ang pork barrel scam. Dahil magkakaiba ang mga listahan ay may mga nagdududa na. Baka raw may motibo sa pagpapalabas ng iba't ibang Napolis. Nakatutok si Claire Delphine. Ano ba talaga, ate? Mismong ang Pangulo nalilito na sa dami daw ng lumalabas na listahan ng mga sangkot sa pork barrel scam. 12 senador ang nasa listahang hawak ni Rehab Czar Ping Lacson. Galing daw sa asawa ni Janet Lim Napoles pero walang pirma. Sa listahang ito, kasama na si J.V. Ejercito na dating congressman. Kasama rin ang 68 kongresista, mga taga-ahensya ng pamahalaan at mga agent daw ni Napoles. Ang unang pahina ng listahan na hawak ni Lacson, parehong-pareho sa listahan na galing sa isang source ng GMA News. Nang ipakita namin ang listahang ito sa isa pang source ng GMA News mula sa kampo ni Napoles, dinagdagan nila ito batay daw sa mga naaalala ngayon ni Napoles, kaya umabot sa 23 ang pangalang kasama. Ang pinakamahabang listahan, yung inilabas ng Philippine Daily Inquirer. 25 ang mga dati at kasalukuyang senador na kasama. Doon lang lumabas ang mga pangalan ng mga incumbent senators na sina Senate President Franklin Drilon, Cynthia Villar at Ralph Recto. Ayon sa Inquirer, base raw ito sa nakita nilang financial record ng whistleblower na si Ben Herloy na laman ng isang hard drive na binigay daw sa kanila nung isang taon pa. Wala sa listahan ng Inquirer sina Senador Cheese Escudero na nabanggit sa listahang hawak ni Lacson at ng GMA News. Wala rin po ang pangalan ni Senador Pia Cayetano na nabanggit sa GMA News ng kampo ni Napoles. Ang sabi ng dating whistleblower na si Sandra Cam, may hawak din daw siyang listahan pero hindi niya sinasabi kung sino-sino ang nandoon. Kaya si Secretary De Lima di raw maglalabas ng anumang listahan galing kay Napoles man o kay Luy. Listahan lang daw ito at walang saysay kung walang basehan at ebidensya. Kaya I've been advocating for extreme care and prudence in handling this matter. Kaya ako humihingi sana talaga ng panahon sa publiko at sa lahat. Napatapusin nyo na muna yung vetting namin. Wala nga raw may susumite sa De Lima sa deadline ng Senate Blue Ribbon Committee dahil maging ang mga abogado ni Napoles di pa tapos sa mas kumpletong affidavit. At bago isusumite, gusto raw na ma-validate muna ito ng kalihim. Ayon kay Senator Cheese Escudero na nasa listahang hawak ni Lacson, galing daw kay Napoles ang mga listahang lumabas. Isang taktika raw para manggulo at tuluyang manakot. It is not Ping's list, it is not Sandra Cam's list, it is not Laila De Lima's list, it's Napoles' list. Ang malungkot lang, itong mga tatlong taong to nagsasalita, so nagmumukhang listahan nila. Kailan maganda yung naging taktika ni Napoles na sinakyan yung kredibilidad ng tatlong taong ito. Ayon kay Attorney Reggie Mendoza, abogado ni Luy, hindi raw nila ma-verify ang lumabas sa Philippine Daily Inquirer na listahan ng mga senador. Wala raw alam si Luy sa isinumiteng hard drive sa Inquirer at wala raw siyang paintulot dito. Hindi po niya makumpirma kung authentic yan sapagkat nung binigay po yan sa inquirer, wala po siyang kinalaman doon. Wala pong consent sa kanya. Dahil dyan, tuloy na Senadora Santiago, posibleng gawa-gawa at ipinakalat lang ng anyay sindikato ang listahan. At dahil sinabi ni Lacson na wala si Santiago sa Napoles ni Lacson, pero nandun siya sa Napoles ni Loy, maano daw niya ito malalaman kung hindi siya bahagi ng pamemeke at pamamahagi ng listahan mula kay Loy. Kinukuha pa namin ang payag ni Lacson ukol dito. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.